Okay, magandang umaga sa lahat. This is Justin, Talk News PH. At magandang umaga doon sa mga OFW natin, kung saan man kayo sa mundo. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. At bago tayo magsimula, I would like to request, pakipindot naman yung like. Then, try to share this video to your friends para ma-inform naman yung iba. Then, if you are new to this channel, o you have just passed by or curious enough kung ano ba itong Justin Talk News PH, paki-subscribe and be notified, press the notification bell so that anytime I have a new podcast, you will be immediately notified. So, marami tayong isyong pag-usapan. Ito nga, itong pag-usapan natin, the aftermath of the debate doon sa issue whether bubuksan itong mga bank records, yung tax record ni BP Inday Sara at ang kanyang asawang si Mans Carpio. So, kung titingnan natin in whole, talagang malaking paglabag sa ating konstitusyon dahil pinagbawal yan. Ang daming mga Republic Act na mga batas na nakasaad ang confidentiality sa mga accounts na yan. But despite all of that, nagdidemand pa rin ang prosecution na buksan yan. Dahil nga daw, laging sinasabi, bakit takot kayong buksan? Ipakita na ninyo yan. Kung wala kayong tinatago. So parang gaslighting ang term yan. Parang inuudyukan ka, parang bata. Kung wala kang kasalanan, kumatapang ka, lumaban ka, parang ganon. So, ito, napakaganda ng points ni Attorney Pua, ang defense lawyer, na present ng side ng defense with regards to the opening. Hindi pwedeng buksan yan kasi nasa batas naman yan at hindi sumusunod sa due process ang pagkalap ng ebidensya niyan. Kasi noon pa natin alam during the Committee on Justice mini trial nila na wala naman talagang insert o nakalakip na mga ebidensya nung pagpresenta nila sa Sabalya-Ann Cabrera impeachment complaint. Doon sa mismong complaint, walang dokumento. Sabi ni Attorney Pua na voluminous yung mga documents na sinama doon, pero kahit isang katiting ng ebidensya walang nakalakip doon, tulad ng mga bank account, SALIN, wala nga eh. Then yung bank records wala, tax records wala. Ngayon sinupoy na ng Committee on Justice. Doon sila nagkaroon ng record. Anong sabi ni Attorney Pua, bawal naman talaga sa batas natin. Tama si Attorney Pua na magsampa muna ng kaso bago maghagilap ng ebidensya. Hindi yan inquisitorial tulad na nangyari kay President Duterte na nahuli yung ebidensya bago yung nakulong muna bago magpresenta ng ebidensya, maghagilap ng ebidensya. Naalala ba natin na naghikayat pa yung ICC na kung may ebidensya kayo, ibigay na ninyo sa prosecution doon sa ICC. Parang ganito rin ang nangyari dito sa kaso ni BP Inday Sara sa impeachment na yan. Sinupoy na nila after nag-hearing sila, doon na sila nagkaroon ng ebidensya, yung mga galing sa AMLAC, yung sa BIR hindi naman binuksan yun dahil hindi pumayag yung commissioner na buksan dahil bawal nga sa batas, against the tax code yan. Bureau of Internal Revenue Tax Code na may confidentiality talaga ang mga tax payments, tax records ng isang individual, whether impeachable or not impeachable. Basta citizen ka na meron kang nagbabayad ka ng buwis, so may tax record ka, bawal yan. So
talagang makatwiran at tama yung mga sinasabi ni uh, Attorney Pua sa side ng defense. So, yung mga sinasabi ni Siljuk, no, na kailangan it is the power of the impeachment court na wala makapigil sa kanila, not even the Supreme Court, na makapigil. Ang ibig pala niyang sabihin, pwedeng lumabag sa batas ang impeachment trial court na hindi i-disregard na yung law o constitution natin, dahil ang batas na yung Supreme Court, whatever they declare as true, naging batas na yan ng ating bansa. Kaya nga yung word na controlling decision ng Supreme Court, yung nangyari sa unang impeachment VP Inday Sara, ay batas na yun. Na ayaw naman sabihin ni Siljuk no na batas, kung hindi mga pahapyaw lang daw o bitir lang daw yun. Hindi naman talaga yun ang inutos ng Supreme Court. Naging selective na ang batas mo, kasi sinasabi niya doon na sa question on the one-third na bumoto. Ang question doon sa yung nga 1-year bar rule, yun, kasama na yan doon. So napaka-selective. Kung anong sinabi ng Supreme Court na ang isang impeachment case na isasampa mo, kailangan susunod sa irerespeto ang due process sa sinasampahan mo ng kaso, which is who is the Vice President of the Philippines. Kailangan in all steps na gagawin mo sa pagsampa mo ng kaso ay sumusunod ka sa due process at nirerespeto mo yan. Yun ang ibig sabihin ni Attorney Pua, ang defense lawyer ni VP Inday Sara. So nakikita natin ang position ng dalawang panig. Itong prosecution, gusto niyang labagin ang batas. In fact, yung mga Republic Act na with regards to the money laundering law, talagang nakasa doon na confidential. Hindi mo pwedeng ilahad ang mga bank deposits, bank record ng isang individual na may bank account. Hindi pwede yan, bawal yan. In all circumstances, hindi talaga pwedeng ilahad yan dahil confidential yan. So, ang paglahad niyan against the law. Ito namang with regards to the bank accounts, AMLC, bawal din yan. Kakibat na yan doon sa money laundering law. So, paano natin sabihin na may karapatan ang impeachment court na magpabukas ng mga confidential documents na nakasaad sa Republic Act natin na bawal yung mga action na yan na gagawin ng impeachment court. So merong limit, merong judicial limit, merong justifiable at unconstitutional yan kung gagawin nila. Ngayon, with regards to the bank records na nangyari nga doon sa kapanahonan ni Corona, na pumayag si Noynoy Aquino na buksan ang bank record ni Chief Justice Corona. Meron akong malaking kaba dyan na yan ay mangyari. Meron na silang meron na silang babala na gagawin nila yan, at sa tingin ko balak na nila yan na yan ang gagawin. At hindi rin naman ako maniwala kung magkabutuhan yan after the caucus, then magkaroon ng plenary debate. Kung titingnan natin sa pangatwiran, talagang may katwiran ang defense. At yan talaga ang constitutional na pangyayari. But, sumusunod ba sa constitution itong administrasyon na to? Lahat linabag nila. Isipin mo, lahat na right. Yung pagkakulong ni Jinggoy, pagkakulong ni Marcolita, itong kay Bato, na walang warrant of arrest, ang pagkahuli ni pagkakidnap ni President Duterte, ang pagsampa ng kaso ng impeachment ni VP Inday Sara, lahat linabag yan, pati yung pagkakulong ni Pastor Kibuloy. Nakita ba natin? Hindi susunod sa batas ang
ang administrasyon na to at yung mga weaponized na mga departamento na yan. At lalo na itong Senado. In the first place, ano ba nangyari nung pinilit na sila ang mag-take over kahit 12 na lang sila, na hindi sila majority? Anong ginawa nila? Talagang ininsist nila na sila ang majority at ang mag-dominate dyan sa Senado. Anong ginawa nila? Sinara nila yung Senado o sinabi may trip. I-recall lang natin yung mga violation na ginagawa nila. Matindi. Yung mga rallies natin, binibigyan ba ng pansin yan? Binibigyan ng permit, tapos pinipressure yung mga local government unit na hindi na ipagtuloy tulad nung nakaraang rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya itong nangyari dyan, na alam naman natin ang tama. Isipin mo, nagsampa ng kaso walang ebidensya. Nagpa-supay na para doon makakuha ng ebidensya at i-attach doon sa kanilang complaint. Yun ang nangyari doon sa Committee on Justice ni Luis Tro, nila De Lima. De Lima pa nga nagpasupoy na doon eh. Yung supoy na mahirap. So, nakikita natin na hindi talaga susunod sa batas, sa konstitusyon, maraming linabag. Parang martial law na talaga tayo. Ito yung unang step sa martial law. Kung magkaipita na, talagang mag-declare ng former martial law. Unresponsive naman yung mga tao sa nangyayari. Nakulong na nga si Marcolita. Hindi naman wala namang aksyon ang Iglesia ni Cristo. Ang mga tao, wala. Ang dami pangyayari. Kasi namimihasa talaga ang administrasyon na to. At yung pagkahuli lang ni President Duterte, meron bang big rally dyan? Nagwawala ba yung mga tao? Hindi. Di ba? Kaya alam nila na hindi talaga papalag ang mga tao. Submissive ang mga Pilipino. Na yun naman talaga ang katotohanan. Kaya ito ngayon, present ng wala naman talagang katwiran ang prosecution sa mga demanda nila. Puro fishing expedition. Tapos yung mga sinight ni Seljuk yung huli. Hindi naman impeachment yun. Yung pangalan na pumayag daw na buksan yung confidentiality ng ill-gotten wealth. Iba naman ang kaso na yun. Impeachment trial court ito. Kung may kahambing man, hindi ganyan. Hindi kasi hindi na lang nire-rebat ni Attorney Poa, ni Michael Poa, kasi alam niya na out of topic si Seljuk, no? Pero yung insistence niya of due process ay talagang tama yun. Kailangan susunod sa due process. Pero ito ang tanong. Doon sa sinabi nga na walang exemption, only sa bank tax record, pwede makialam ang presidente. Pwede talaga mag-issue ng permit na buksan ang tax record for legislation purposes. Pero yung nangyari kay Corona, ina-attach yun yung bank record niya, pinabuksan ng presidente. At yan ang mangyayari dito kay Vice President Sara. So, yung magnanakaw, tinitingnan yung account ng taong nagsasabi na siya ay magnanakaw. Ang kanyang bank account ang tinitingnan, hindi yung nagnanakaw, yung magnanakaw. Na dapat yun siya ang account niya ang buksan at titingnan kung magkano ba yung pinaplunder niyang pera. So, nabaliktad ng buhay natin. Sino na yung nagre-reklamo? Yung nakakulong. Nagre-reklamo, magreklamo ka, kulong ka. Ano yung nangyari kay Marcolita, kay Mike Defensor, kay Jinggoy, na hindi sumang-ayon sa kagustuhan nila na sasanib doon sa majority. Kaya malabong mangyari na hindi mabuksan yung mga bank account, yung tax record, o kahit nasabihin na sinabi ng Supreme Court na during the impeachable period lang ng ni BP Inday Sara ang dapat buksan o suriin, hindi yung 20 years na ago ng mga tax record, bank record, or any transaction na sinasabi nila na may money laundering na incredible
incredible yung mga amount na bilyones daw ang sinasabi ni Siljuk, no? Kasi nga yung dati nating kino-compute na hindi naman yung totoong pera doon sa bangko. Transaction lang yun. Na pumapasok sa account ni BP Inday Sara. Dami negosyo din naman sila. Nung kapanahonan na hindi pa siya Vice President, na hindi yan impeachable. Hindi kasama ang posisyon niya noon as Vice Mayor and Mayor, hindi naman impeachable ang Vice Mayor and Mayor. So, hindi yan applicable doon na pinipilit nila. Pero, ang tanong, hindi kaya mag-issue ng or papayag or direktiba si Bangag, BBM, na buksan ang account ni BP Inday Sara. Sigurado yan. At sigurado diyan sa botohan after the plenary debates. Palamuti lang yan. Kasi ito nga, paano sila manalo? 8 na lang sila against 13. Hindi talaga mananalo sa botohan. Kaya given na yan na mabuksan talaga yung bank account. Yan ang magiging desisyon ng Senate dyan. Sigurado. So, baliwala yung debate na yan. Yung impeachment na yan. Kaya mabubuksan yan. Pero ito rin ang tanong niyan. Meron ba silang makikita? Diyan sa pagbubukas nila ng bank account, bank record ni BP Inday Sara. Lumabag na sila sa batas, lumabag na sila sa konstitusyon. Pero baliwala sa kanila yan, labagin nila yan. Kaya, ang mangyayari dyan, kung may makita ba sila na paglabag. Ang tanong na iba, malinis naman ang record ni Inday, sinusunod naman niya ang batas. Pero, hahanapan ng dahilan yan, na violation yan. Pero sa tingin ko, handa din naman ang depensa. Alam nila, kasi ang unang pronouncement ni na Michael Pua, wala namang problema, buksan nyo ang tax record. Diba nung bago itong impeachment trial, meron siyang interview, wala namang problema siguro kung buksan yung tax record ni BP Inday Sara. Meaning, alam nila na walang masisilip. Walang masisilip ang prosecution with regards to the bank record. Kahit nakita na nila yan, ang ipakita nila dyan yung transaction din na binibilang nila yung transaction, hindi yung totoong pera na nasa loob ng account ni BP Inday Sara. Yung kasi yung sinasabi nila na plunder. Tsaka yung mga hindi linalagay sa salin. Mapurubahan yan ng defense kung talagang religiously ginawa ni Inday yan. Makikita yan doon sa kanyang bank accounts at doon sa salin niya. So, ito lang, siyempre, hindi ka naman papayag na gagawin yung against the Constitution, against your client na si BP Inday Sara. Kaya ang depensa, ayaw nilang pumayag kasi labag naman talaga sa batas. Ilang mga batas ang nakasaad na bawal data privacy law na lang. Bawal talaga ihayag ang laman ng inyong mga account. Mga data nyo, private na data mo. At si Mans Carpio, hindi naman yan politiko. So, ganyan ang mangyari dyan. Ngayon, nagpahiwatig na nga sila na talagang lalapit sila sa presidente kung talagang matalo sila dyan. Pero hindi naman niya matatalo. 8 against 13. Huwag mo sabihin na may babaliktad dyan na bubuto against sa pagbubukas ng bank account na yan. Bubuto lahat yan. Sila lahat, yung 13 na yan. Yung except for Escudero dahil sila nag-preside. I don't know kung pwede siyang bumoto. Siguro pwede siyang mag-abstain. At si Win Gatchalian siguro. Pero si Win Gatchalian pwede naman bumoto siya dahil hindi naman siyang presiding officer. So, sigurado na yan na mabuksan. So, pabuksan ni BBM yan, ang score niyan 13-8. Kasi 8 na lang sila. Kasi dati silang 12. Lumipat si Joel Villanueva, 13 sila dati. 12
lumipat si Joel, lumipat si Chis Escudero. 11 pala sila. 11. 11 kasi lumipat yung dalawa. Minus 3. 11 minus 3. Di 8 na lang. Sinong nawala? Jinggoy, tawag nito, Bato de la Rosa at saka si Marcolita. So, ganyan na nangyari niyan. So, nakita na rin natin ang epekto ng pagkawala ni Senator Marcolita. Si Senator Cayetano, maganda rin ang mga objection niya, mga manifestation niya. Kaso, masyado kasing sumusunod, very religious kasi yan si Senator Cayetano. Kaya hindi yan pumasok sa mga balagbagang mga argumento. Hindi katulad ni Senator Marcolita sa ginawa niya kay Senator Lacson na talagang labanan talaga ng argumento. Kung makita niya na wala sa hulog yung mga pananalita ng dyan sa prosecution, siguradong sisitahin yan. Yung siligwatan na mayabang na puro objection, sigurado yun. Pupunahin niya yan. At saka yung mga witnesses nila na sinabi ni Luistro na nagbawas na sila ng witness dahil matibay na raw ang kanilang ang kanilang tawag nito complaint. Yung dalawa nilang witness, naganda daw yung presentasyon, very convincing daw, kaya hindi na kailangan ng ibang witness. Kabaliktaran yan. Kung malakas na, lalo na pasanan yung pinalakas. So hindi na nyo inalis yung mga ibang mga witnesses. Sino ba yung mga witnesses na yon? Takot kayo ni Zuleika Lopez na mapatunayan na ang dahilan na nagwala si BP Inday Sara dahil sa pang-api nyo kay Zuleika Lopez. Pangalawa, kay yung Sibilio. Mapatunayan na inapin nyo si BP Sara. Hindi nyo nirespeto. Tinulak-tulak lang ninyo ang Vice President ng ating bansa at muntik na maipit doon sa van ng sasakyan kasi pilit na isara yung pintuan na hindi papasukin si BP Inday Sara nang dinala na nila si Zuleika Lopez doon sa ospital. So mabubuking kayo doon sa kawalang hiyang ginawa ng mga kapulisan at ang mga kapulisan na pumunta doon. So hindi na yan pinipresenta at nawalan pa ng cellphone para makuha yung information. Binalik ang cellphone, ibang cellphone. Nakita mo, baka iPhone yung kinuha tapos nang binalik China phone na lang. So, diyan natin nakita bakit winidraw nila. Yung psychiatrist, yung walang bearing yun. Psychiatrist, bakit? Sabihin ng prosecution na ilang psychiatrist ang dinaanan ni BP Inday Sara. Bakit sabihin na gusto pa nga ni Inday Sara para ma-prove talaga ang kanyang pagiging maayos ang pag-iisip. Noong nga sina-challenge niya yung Kongreso na magpa-drug test lahat. Magpa-psychiatric test lahat at magpa-drug test na hindi naman merong ilang mayayabang na mga congressman na inaccept yung challenge, pero lahat ayaw, umiwas, kasama na si Bangag. So, siyempre, si Bangag ayaw, huling-huli. Kaya ilang taon na yung hair follicle test, hindi naman siya pumayag. Tapos meron daw member ng isang pamilya, isang babae yata na ang effect ng stray sa kanya, threat sa kanya. Alam naman natin threat ba yung ginawa ni BP Inday Sara? Siya nga ang unang tinitreat di ba? Siya ang unang tinitreat. Siya ang may death threat. Kaya nga, inalisan ninyo ng security. Death threat na yun. Tapos, may balak na talagang gurgurin siya. Kaya, yan ang sabi niya. Sinasabi niya na, alam na ninyo kung sinong gumawa sa akin ito. Kaya kung gagawin nila ito sa akin, nagugurgurin na sila, may kinakausap na rin ako. Defense mechanism yan ng tao. May kinakausap na rin ako, nagurgurin rin kayo. Di ba? Ganun lang yun. Kaya hindi yan death threat. Wala daw walang kausap na tawag nito na assassin. Paano ma-fulfill yun kung hindi nyo alam na may assassin pala? Yung dalawang witnesses niyo nagsasabi mga NBI.
I don't know kung iba naman ang sasabihin ni Matibag ngayong Lunes. Kasi lagot siya kay Tano sa mga sinasabi niya at kay Pia Cayetano. At pagtulungan yan sigurado. Hindi naman siguro haharasin. Bigyan ng pangangatwiran. Tatanungin, ba't yan ang sinasabi mo? Talagang sasabunin siya dyan sa Senado, sa impeachment trial court kung aatin siya by Monday. So, ganyan yung pangyayari dyan. At may isang witness pa na sabi na wini-withdraw nila dahil nga malakas na daw ang nila. Wala na nga hindi na nga ninyo ma-salvage yung situation na yun. Wala na, talo na kayo doon sa unang presentasyon yun ng mga witnesses dahil pumalpak yung mga witness ninyo at wala namang kabisa-bisa yung ninyo demanda yung walang kaibid-ebidensya at grave threat na hindi naman culpable violation of the Constitution, hindi naman siya high crime. Ayun ang nangyari dyan. So balik tayo doon sa sitwasyon. Diretso na tayo sa butuhan. Anong ini-expect natin? Theory lang natin ito kung anong mangyari. Mananalo pa rin ang pag-allow sa pagbukas ng mga account ni BP Inday Sara. Hindi ako maniwala na hindi mabuksan ang mga accounts ni BP Inday Sara, ang tax record, tax payments, lahat na yan, mabubuksan yan. Kung hindi pa rin yan, uubra, kung by miracle, mananalo pa rin yung minority, kahit 8 sila. So, ibig sabihin, kung 8 sila, 13 yung kabila, 13, 8. So, 13, 8. 7 ang kailangan na 7 na boto. 7. 14. 7 ang mawala. Napaka-imposible niyan. 7 ang mawala doon sa kabila, sa majority. Lilipat ito sa minority para manalo lang sila, or paano ba yung kalahati? Ang kalahati 8 para magtabla sila, so minus yun nga, minus 7 15 pala yan, minus 13 sila for minus 5 hindi pala 7, 5 8 plus 5 13 tama. So para magtabla lang sila, 5 ang lilipat. So 6 ang lilipat para manalo yung ayaw pumayag na buksan. Maniniwala kayo. Ibig sabihin, sino ba yung 5? Sino kayo yung 5? Hindi ako maniwala si JBR, si To, si Big Subir, hindi yan lilipat. Yan ang sa tingin natin nalilipat Si Lito Lapid. Sino pa? Mag-abstain na si Jesus Cordero Si Wayne Gatchalian, hindi rin ang buboto. Lalo na si Risa Hontiveros. Hindi yan buboto. Si Erwin Tulfo. Si Bam Aquino. Hindi yan lilipat. Ano ba mga pronouncement ni Bam? Talagang against sa mga Duterte. Pakunwari lang yan. Hindi yan nagko-comment against sa mga Duterte. Ngayon, nandiyan na. Kasi, ang ibang mga Duterte, bumutol yan mga nagagalit yung mga DDS niyan. Ang iba binuboto pa yan ng mga DDS na iba. Kaya tingnan natin anong nangyari. Aquino yan Kahit anong baliktarin mo, parang Marcos na rin yan. Ito lang si Amy ang kumampi dito kay Inday. Pero hindi natin alam pag kalaunan anong mangyari dyan. So, ganyan ang mangyari. Napaka-imposible talaga. Kasi ito ulitin ko, pagkatapos niyang argument sa plenary, debate sa plenary, whether buksan yan o hindi, ang mga tax record, bank record ni BP Inday Sara, sa MLC, sa bangko, yung salin alam na nila kung buksan ba yan o hindi. Magbutuhan, magkaroon ng butuhan yan sa plenary kasi magkaroon ng debate. So, anong numero? Ngayon, 13-8. Kahit anong imagination mo, kahit anong
hindi talaga mananalo. Hindi yan hindi yan bubuto for not to open the accounts. Ngayon, pangalawang option ng prosecution, ito yung reality eh. Reality bites. Kasi yan ang katotohanan. Yung iba, umaasa, makatwiran talaga. Totoo naman talaga, makatwiran talaga yung presentation ng defense. Tama yun. Talagang sumunod sa Constitution natin. Sumunod sa Supreme Court. Pero despite all of those explanations, yung lahat ng mga natanggap natin na mga pronouncement galing sa defense, which is yun talaga ang tama, wala rin lahat yan. Dahil pagdating sa after the debates dyan sa plenary ng Senado, mananalo pa rin ang majority. Sigurado ako dyan. Kung hindi manalo, mag-intervene si Bangag na buksan ang bank account ni BP Inday Sara. Pwede pa nga pati tax record. Pwede pa nga isabay after the plenary o by Monday o sunod na araw or after sa butuhan siguro, I don't know. Pwede sabihin ng presidente na buksan ang record na yan. Buksan yun. Nakalagay sa doon sa NBIR code na pwedeng buksan yon, may karapatan sa tax sa BIR, may karapatan presidente na mabuksan yan, pero may selective nga, kailangan depende kung anong kaso, pero may president na yan dahil nabuksan yung kapanahunan ni Corona. At kahit nagsabi ang ng Supreme Court sa kaso ng Duterte versus the House of Representatives na sundin in all steps ang due process, lalabagin nila yan. Sino makialam sa kanila? Hanggang reklamo lang. So, ganyan ang sitwasyon natin ngayon dyan sa Senado. At ito, may nakaambang din na Damocles sword sa ulo ni Alan Peter Cayetano, yung minority leader. Kasi binuhay nga yung kaso sa cauldron, yung malaking ano bang tawag yung cauldron na yan, yung umaapoy na dinesign ng daw yun ng artist natin, yung national artist. Na yun yata ang sinabi na walang bidding. Na donation yun, dinonate ng private sector. Hindi na kailangan ng bidding. Yun ang sinasabi ni Matibag. At doon sa mga infrastructure na si Vince Dizon naman ang humawak sa actual building, construction ng mga buildings dyan, sa mga infra dyan, yung mga tulugan ng mga athlete, yung mga athletic site tulad ng swimming pool dyan na world class. Si Vince Dizon ang may authority niyan at may hawak sa pera dyan. Nakita natin. So buhay nila yan at gusto nilang ipalabas na minanakaw na naman si minority leader Alan Peter Cayetano na pwedeng ma-charge ng plunder. Tingnan mo, mapurma ni Boyeng, ganyan kagaling yan si Boyeng magpurma. Once na kasi may connection naman si Boyeng dito sa hawak naman niya yung DOJ. Paplanuhan na nila na itong gagawin natin. Tulad sa pagplano nila kay President Duterte sa mga meetings nila with the ICC investigator. Diyan sa bahay mismo ni Boyeng. Kasama pa nga si Gibo Jiduro. Huwag natin kalimutan, ulit-ulitin natin anong mga pangyayari, ano talagang nangyari. Diba? So, paplanuhin nila yan. At sasampahan ng kaso at yung NBI, magkaroon muna investigation ng NBI, ipasa sa DOJ, may certification to file the case doon sa ombudsman. Pagdating ng ombudsman, gagawin yung kaso, fast break, 3 linggo lang, ibigay sa Sandigan Bayan, mag-issue na kagad ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, magkasama na si Alan Peter Cayetano at si Senator Marcolita.
Yun ang mangyayari dyan. Ang gusto nila, so maging 7 na lang. Si Pia Cayetano na lang ang abogado. At si Amy Marcos ang may law graduate pero hindi nagbabar. Silang dalawa na lang maiwan. 7 na lang sila. So in any meron mga i-race niyan, talaga silang talo. 7 against 13. Ano mangyayari dyan? So mag-decision yung 13 na decision na natin to with regards to the number of senators or votes needed to convict VP Inday Sara. So ang basis nila yung present lang, yung umatin sa hearing. Kung mag-propose ang majority na ganyan, labagin nilang constitution, ano nakasaad. Kung labagin nila yan, ang panalo na naman na 13 plus 8, 13 plus 8, 21. 21, yan ang basis. 21, ilan ang kalahati niyan is 21 is 10 and 1 half. Ay, wala namang 10 and 1 half, gawin na lang 10. 10 na lang ang kalahati. So, hindi pala. Yung number of senator na present, 13 sila plus 8. 8 na lang maiwan eh. Minus Alan Peter Cayetano. Tama, 20 pala. 20, 10. So, ilan ang 1/3 ng 20? 15. Kulang pa rin, Paano ba yan? Paano ba? 15. Kasi mawawala na rin si Alan Peter Cayetano, maging 8. Kailangan bawasan pa rin nila. Kasi nung kasunod niyan, baka si Bongo o si Mark Villar at saka si Camille. Hanggang abot na sila ng 18. Yun na, 18, kalahati ng 18 ay siyam. Kalahati ng siyam ay 4.5. Gawing 4 na lang. Wala namang 0.5 na tao na senador, 0.5. So 4 na lang. So 9 plus 4, 13. Talagang swak na swak ang 13 number. So kailangan talaga mabawasan pa ng 2. Magiging 18 na lang. Yun ang target nila para makonvict si VP Inday Sara. Kung pilitin nila na palitan ang denominator. Ibig sabihin, ang basis for the number of votes para makonvict si VP Inday Sara. Ngayon, isampayan sa Korte Suprema. Korte Suprema, ang daming kaso nakabinbin dyan. Wala pang nabigyan ng desisyon. Sabihin ng Korte Suprema, ganyan naman ang namin. 2 taon bago kami magdesisyon. Hindi pa kami lumabag. Kung kailan imbestigahan, magbilang ka ng pagsabihin, mag-decide ang Supreme Court, yung imbank, sila lahat. Sabihin na, imbestigahan na natin ito. Diyan pa ang bilang mo. Kung yung mga sinampa ng kaso, ngayon pa lang sila nagsasabi, may 2 years pa rin sila. Di wala na. Tapos na ang buto-buto. So, yan ang mangyari dyan. Kung isampa yan sa kaso, ang kaso na yan, ang reklamo na yan, so wala pang final decision, ang laban lang dyan, kung makumbik talaga si VP Inday Sara, kung mag-resign din siya, habulin din siya ng plunder. Habulin ng sigurado, habulin ng plunder ng ombudsman yan. Alam naman natin na fast break ang ombudsman. Pwede makulong si VP Inday Sara, huwag siya mag-resign. Vice President pa rin siya. Para sa akin, ganyan ang tamang diskarte dyan. So, kung mangyari yan, makumbik talaga siya, huwag mo na siya mag-resign, magsampa mo na siya sa Supreme Court. Ang problema, kung anong mangyari naman sa decision ng Supreme Court, biglang mag-decision kaagad. At papabor na naman doon sa denominator na 30 na lang na legal. Di ba? Wala tayo. So, napaka murky, malabo ang future natin with regards dito sa political situation natin sa Pilipinas. Dahil hawak na hawak nila ang alas. So, wala sa atin ang alas. Yung sa atin lang talaga, dapat magkaroon tayo ng mga street protest talaga. Yung peaceful lang, pero hindi yan ginagawa natin. Hinayaan lang natin, inakseptan natin kung ano ang magiging future natin. So, we deserve that. Kasi hindi tayo umaksyon.
napapagod na yung mga vlogger magsasalita, din aatin ng rally, wala namang tao. O, kulang ang tao. Mga tao, they have no desire. Wala silang intensyon na talagang mag-iba ang sitwasyon nila sa buhay. So, kawawa talaga tayong mga Pilipino. So, kung ganyan ang actuations natin, I don't know kung kailan ito magbago. Kasi sa totoo lang, yung mga tulad namin, mga vloggers na nagpupunta rin sa mga rallies, try to cover rallies, kahit hirap na hirap, then makikita natin na kulang yung mga umaatin sa mga rallies na yan. Napakasakit tingnan. That's reality. Kahit marami na yan, nakita naman natin sa People Power sa People Power Movement nung sa nagsanib ang mga DDS, ang ibang mga supporters at ang Iglesia ni Cristo. Na ngayon, permit lang ang kalaban, tigil na kaagad. Nung kapanahon na namin, walang permit. Kahit saan nagrarally. Wala kung habulin ng pulis, sige, huhulin, sige, magpapiyansa. Magtulungan. Ambag-ambag para sa piyansa. Ganon ang ginagawa dati. Kaya talagang naturiti si Marcos noon, senior. Talagang natitiritin siya. Pero ngayon, palagay loob sila sa nangyari sa Pilipinas. Kasi mga tao, hindi na talaga responsive dun sa totoong pangyayari hanggang social media lang. So, this is talagang in favor doon sa mga desire ng mga nasa malupit na pamahalaan na to. We will continue to suffer ng ganitong pangyayari. Kasi hindi tayo nagre-react. Ilan lang ang nagre-react sa situation. But patuloy tayo kahit na parang si Don Quixote de la Mancha, Impossible Dream. He's fighting the windmills. Ayun na nangyayari sa atin. Impossible Dream, yung tinusong ni Ninoy Aquino. So, yan ang opinion natin. That's our idea. Yan ang teorya natin. What will happen sa susunod na pangyayari? Nababasa na natin na ganyan ang mangyayari. Kung ngayon lang kayo nakarinig ng ganyang opinion, pag-isipan din ninyo kung may bahid man na katotohanan yung sinasabi ko. Kasi ang daming mga sitwasyon na naging totoo. O kung reviewin nyo yung mga vlog ko, lagi tayong nauuna dyan sa mga ganyan. Since pa nung near na lang, nung 22 pa lang, 22-23, nung pagsampa ni Inday Sara, isa ako sa una nagsasabi kung kailan ba plinano yung confidential plan na magiging trap nila kay BP Inday Sara. 2022 pa, 2023 January sinabi ko yung confidential na pan niya na binibigay na hiningi ni BP Inday Sara, magiging Trojan horse yan na magsira ni BP Inday Sara. Di ba yun nangyari? Tinanggap ni BP Inday Sara, siya palang humingi. At ang pagplano ng downfall ni BP Inday Sara, ang plano na pabagsakin si BP Inday Sara, right after the proclamation, before the proclamation pa nga, yung in-announce na nila na nananalo na yung dalawa. Nagplano na yung tatlong bangag, si Lisa Araneta, si Marcos, at saka si Romualdez, na yan ang gagawin. Kasi gusto talaga maging presidente si Martin Romualdez. So, anong nangyari ngayon? Anong nangyari? Totoo lahat. Yung, hindi naman hula. Yung, dating speculation lang dati, ngayon na nangyari. Ito rin ang sasabihin ko. Ngayon, hindi mananalo ang side ng defense dyan. Mabubuksan yan lahat. Mabubuksan yan. Ang problema lang talaga nila, pag-convict ni BP Inday Sara. Kaya, ang mangyari niyan, palitan yung basis ng number of votes at sa tingin ko, pipilitin nila yan para makonvict si BP Inday Sara. So, yun ang malungkot na balita. But still, lalaban tayo. Up to the end. Kung hanggang anong mangyari, basta peaceful means lang.
Wala naman tayong libel na sinasabi dito. Hindi rin naman tayo naghihikayat ng pag-aalsa. Sa atin, peaceful transition of government through legal processes. So, meron tayong tinatawag na miracles, na mga milagro ng Panginoon. Hindi naman tayo pababayaan. Tandaan ninyo, iba ang God's time. Iba ang time ng Panginoon. Kung medyo naiinip kayo, baka seconds pa lang yun ni Lord, yung pangyayari lahat. Di ba? Yan nga yung argumento ng maraming pastor, maraming pare. When God created the universe in 7 days. Kung ihambing natin sa 7 days natin, napakadali lang pala. Pero hindi natin alam na yung 7 days ni Lord ay millennium of years yan in 1 day. Yan ang bilang niya eh. Kaya tayo, dapat we should have patience at we should strive hard to defend our rights and defend our democracy and our freedom. Yun lang. Dito sa Justin Talk Speech, yan naman ang ginawa natin. We have been to other countries with the same purpose, with the same intention. Doon sa mga dating mga countries na talaga na-threaten o nawala ng kanilang freedom at saka kanilang demokrasya. So patuloy tayong maging aware at protektahan natin ang ating mga karapatan at mahalin natin ang bansa natin. So yun lang ang maging huli nating pananalita dito sa episode na to. At I hope nagbibigay tayo ng kuro-kuro o opinion na will tickle your imagination. Magkaroon naman kayo, magmuni-muni kayo kung tama ba yung sinasabi natin o hindi. But despite kung anong mangyari, kung matupad ba o hindi, we're praying na talagang maalis na tayo sa kumunoy na nangyari na kinasadlakan ng ating bansa at ang mga taong bayan, yung totoong taong bayan na right now ay majority ay nagsasuffer in all aspect. So hanggang dito na lang tayo for this episode, but before you leave this channel, pakipindot ng like and try to share this video, and of course if you're new, bago lang kayong may curiosity na pakinig dito sa Justin Talk News Speech, pakipindot ng subscribe. So maraming salamat sa inyo at God bless at magandang umaga sa lahat. Salamat po.